na-redeem na ni VP Sara Duterte, mga kababayan, ang kanyang sarili. O sa ibang salita, parang naputol na niya ang sumpa ng mga kabangagan, mga kababayan, na dulot nitong mga Marcos PBM na yan. Dahil ngayon, mga kababayan, formal na po siyang humingi ng kapatawaran sa bawat Pilipino na nabudol, mga kababayan, at sumunod sa kanya nung nakaraang presidential election, mga kababayan, na iboto ang Marcos bangag na ito, na the worst president ever in the Philippines, mga kababayan. Humingi na ng tawad si VP Inday at eto ang nagputol na sa sumpa, mga kababayan, at nagbistulang redemption para kay VP Sara, para sa kanyang mga taga-suportang nabudol ni Ngagba. Panoorin niyo po, ha? My heart is filled with joy, no? And it's filled with hope. Kami rin. But first Masaya tayo, mga kababayan, no, na inanunsyo na ni VP Sara. Break it down, Eric, no? Mahalaga sa akin na humingi siya ng patawad sa Pilipino. Kasi kaya lang naman nanalo yung bangag na yan. Kaya nanalo ang bangag na yan. The worst president that this country has ever had. Oo, agree. The worst president talaga, mga kababayan. Marcos na. Tapos second worst, yung senior. And then third worst, si Panot. Is because Inday endorsed him. Inday said, kung hindi ninyo siya iboboto, wag nyo na lang ako iboto. Yes. Gusto siya ng taong bayan, 'di ba? So it is so important that she acknowledges that this was her fault. That to me is very important in a leader. Hindi katulad nitong nakaupo ngayon, itong bangag na ito. Bangag. Nothing is ever his fault. And Perfect daw eh. Ang mga bangag na yun, mga kababayan, wala talagang kamalian. If it's lantaran na, nagnanakaw na sa harap natin, ginamit pa ang buong gobyerno para pagtakpan siya, walang bayag, walang character, wala. He is an empty vessel. So ang napakahalaga sa akin sa isang leader, no, na umaamin ka na dahil sa akin this Bongbong Marcos opened the portals of hell on the Filipino people. Kung impyerno na, no? Tapos ang unang lumabas sa portal of hell, yung asawa niyang palaka. Kaya't grabe ang paghihirap natin ngayon. Gusto ko na humingi siya ng patawad. Gusto ko yung acknowledgement na yun, and she's not glossing over it. 'Di ba? Hindi niya yung sorry, parang ganon. Hindi, no. Nakita ko na rin siya nung nasa KOGC siya, na montik pa siya umiyak nung humingi siya ng patawad. Pero yan, si VP Inday, mga kababayan, ano na yan eh. Tinry na ni Tatay Digong na huwag kang umiyak. Bata pa lang, mga kababayan. I don't want tears in your eyes. Kaya hardcore yan si VP Inday. No, and mahalaga yon kasi marami tayong sumama ang loob. No, marami, ako hindi. Pero maraming sumama ang loob sa kanya dahil dyan. Maraming nasugatan dahil sa desisyon na yan, na ito ang nangyari sa Pilipinas. Hindi naman ang Pilipino. Marami talaga, mga kababayan, ang nagsabi na, ikaw kasi VP Sara, magtandem ka kay Bangag. Ganyan. Aminado naman si VP Inday, mga kababayan, na nagkamali siya. Kaya nga humihingi ng tawad. Unforgiven na, mga kababayan. Lesson learned na rin natin yan sa bayan ng Pilipino na wag na talagang bigyan ng second chance, Marcos. So, wag kayong magpa-auto, mga kababayan, kay Robin Hood Padilla, kung ipipilit niya, ha, na magtandem sila ni Sara at saka si Amy. Marcos si Amy, mga kababayan eh. Kung hindi lang niya dinala ang Marcos. Pero dugong Marcos pa rin. Not to offend you, Amy, ha. Dahil kung senador ka lang, okay lang sa amin. Pero aakyat ka, vice president. And then, what's next? President? No way. On and on, di ba? So, mahalaga yun. It just shows her character, no? Na hindi siya naghahanap ng shortcut at marunong siyang humingi ng patawad at aminin na ako ay nagkamali. Wag kayong kukuha ng leader at yan naman ang nakita natin kay Bangag, no? Si Bangag, wala talagang sorry, mga kababayan. Lahat ng ginawa niya, tama. Ginamit kahit pa binalahura ng ating bansa. Kahit buong Armed Forces of the Philippines ginagamit para pagtakpan siya. Hindi siya marunong umamin. Bagkos ginagamit pa ang buong resources ng gobyerno, ang pera ng bayan para pagtakpan yung pagnanakaw niya at magnakaw pa siya ulit.
Yan ang napakawalang kwentang basura na nakaupo dyan sa Malacanang. So mahalaga sa akin yon na humingi ng tawad si Inday. Marunong umamin sa pagkakamali, mga No? kababayan. And this has been her baptism of fire for Inday. She has gone through this test, and she has passed it with flying colors. No, so mahalaga, isa pa to Eric, na gusto ko kay Vice President, Right po. na hindi siya sakim sa kapangyarihan, no, na it took her this long, kahit na nung ginaganyan na siya ni Bangag, no, kahit nung ginaganyan na siya nila Lisa Marcos at ni Tambaloslos, at binabastos na siya at binaapi na siya, hindi pa rin siya convinced na gusto ko mag-president. Hindi, parang pabayaan natin sila, parang ganyan. I love it that she's not power hungry. Dahil kung power hungry pa siya, mga kababayan, siya na ang tumakbo nung 2022. Nasa kanya na ang pagka-presidente, mga kababayan, dati. Kasi ang ibig sabihin niya na ngayon na she's taking on that yoke, that burden, she knows it's a burden. Alam niya mabigat itong obligasyon na ito. At nandyan ako, I'm stepping up now. Alam ko na ito yung naririnig ko sa inyo. Gusto ninyo na kukunin ko itong mabigat na responsibilidad na ito. Gusto ko yan kasi hindi siya nandyan para magnakaw at para patagalin ang sarili sa gobyerno. At nandyan Pero siya. kung si VP Inday, mga kababayan, gusto nating tumagal na yan. Dyan sa pwesto. Inday forever. Inday forever na, mga kababayan. Para ayusin ang Pilipinas na winasak ni Bongbong Marcos. Bangag. Mahalaga po ang pagpapahayag sa araw na ito ni Vice President Sara Duterte because for now, I can consider her, in my personal opinion, nagkaroon na po ng totoong leader ang political opposition na totoo sa Pilipinas. Sara Duterte is now the real opposition leader against the bankrupt, corrupt, and abusive Bankrupt pa, kurakot pa, bangag. government of Marcos Jr. Kasi po, kahapon nagpalabas ng statement itong nag-aarti-artihan at ambisyusang piling imakulada na walang kasalanan na si Rizal Imakulada. Grabe ka naman, Eric. Feeling Imakulada. Tiberos. Feeling Imakulada. Kinonsidera daw niya ang sarili niya na isa sa magiging major contender ng oposisyon. Winnable daw siya. Tapos siya na lang ang oposisyon. Sa Tapos darating nakibangag kay Marcos. 2028, hello, hindi ka oposisyon. Enabler ka. At Bangag ka! ikaw ay kasabwat, conspirator ka Oh, sa nabangag. pananatili. Kayo, ang grupo mo are not the opposition. You are the enablers. You are the operators and demolition attack teams. Attack dogs kayo ng gobyerno. You are not opposition. Attack Kaya dogs napaka-importante at Dogs nga lang. Attack dogs. All dogs. napapanahon, timely, ang ginawang pahayag ni Vice President Sara Duterte that alongside sa kanyang pagpapakumbaba na kinilala niya ang kanyang pagkakamali ng paghuhusga at pagkilala sa kabulukan ng pagkatao ni Marcos Marcos, Jr. kung bangag. kaya nakalusot ito sa politika noong 2022 at naging presidente kasabay ng pagkilalang mapapagkumbaba ni Sara Duterte sa ganyang pagkakamali o pagiging mahina ng kanyang naging desisyon sa panahon ng 2022 ay kanyang idiniklara that the real political opposition movement in the Philippines right now has a real leader at walang iba kundi ang Vice President Sara Duterte. Tatay Digong, former President Rodrigo Duterte will Imakula. remain as our Ano yun kay Eric? Imakulada. inspirational leader. Siya po ang Imakulada. nagsisilbing symbolic at inspiration leader para sa sambayan ng Pilipino to fight itong kademonyuhan at katarantaduhan at kaabusuhan ng gobyerno ni Marcos at ni Romualdez. But the real leader of the actual opposition movement in the Philippines right now, at this very moment officially, is already Sara Duterte. Why? Because she declared already, Eto I na, am hindi Sara Sara. Duterte. Eto na. I will run for president and ibabalik natin ang tunay na pundasyon ng doktrina ng Dutertismo, ang tunay na niyakap ng mayoriya ng mamamayang Dutertismo. Pilipino. And what is that? Tapang at Malasakit. malasakit. Strong
rule of law, strong law enforcement against criminals, terrorists, against corrupt politicians, plunderers, sindikato. Yun ang tapang. Tapang para ipagtanggol ang mamamayan, ang katarungan at batas, hindi para labagin at abusuhin kontra sa mamamayan. Malasakit dahil sinundan niya ng kanyang paghingi ng papatawad. Patawad ng dahil sa pagkapagiging Pangulo ni Marcos Libangan. Jr. Oo. na lugmok ang buhay ng ating mamamayan. Bagsak na bagsak ang trabaho, lugmok ang agrikultura, kulang ang pagkain, gumagapang ang buong ekonomiya. Patawad kung kaliwat ka ng kahirapan ang nararanasan ng mamamayang Pilipino kasabay Dahil ng sa malawakang bangag. pagnanakaw at pangungulimbat sa kaban ng bayan. Patawad kung kaya ang dugtong niyan, Ma'am Noreen, ibabangon natin at babawiin ang ating bayan kasama ang pagbangon ng buong sambayan ng Pilipino. Mabuhay ka, Vice President Sara Sara Duterte. Duterte. You are now the real center figure ng isang buhay, Na dinamiko at oposisyon. patuloy na lumalakas na daloy ng oposisyong politikal laban sa kasalukuyang mapanupil at abusado at magnanakaw na administrasyon ni Marcos at Romualdez. Eric, alam mo, mga kababayan, gustong-gusto ko yung sinabi niya na ibabalik yung tapang at malasakit. Kasi tatak na Duterte, You know, mga kababayan, under Marcos, tapang it is malasakit. horror. A horror Si show. horror! Horrifying. Na talagang yung kasiyahan ng Pilipino lumipad na, nawala na, no? Talagang horror. Walang malasakit. Nakita mo naman saan ang tapang diyan. Yung tapang Naamoy. ginagamit para habulin ang mga ordinary Ang tapang ni Marcos, mga kababayan, tapang ng amoy ng kanyang dirty mouth. yung mamamayan. No, at saka yung malasakit, wala. You and your dirty mouth, Marcos. Yung pagka nasa gobyerno ka, no, sinabi ni PRRD yun eh. Huwag kang papasok sa gobyerno kung hindi mo mahalang mahihirap, kung wala kang malasakit kasi sila, yan lang ang meron sila. So as a result, no, of having a drug addict president na magnanakaw, na walang katiting na malasakit sa kanyang katawan, lalo pa yung asawa niyang feeling president na wala naman ni isang butike Ay, nako. ang bumoto sa kanya pero Nga no. Ginawang conjugal ang mga kababayan pagiging presidente. nag-aastang president. Isa pa yung pinsan niyang baboy na ganun, Baboy. na wala namang nagbumoto sa kanya na Pilipino para maging president pero president din siya, 'di ba? Walang malasakit itong mga buwisit na ito, no? Talagang nothing is ever enough. Parang Never vampira, sinipsip yung mga dugo ng Pilipino tapos mga vampira. pag hindi pa enough 'yon, no? Kinain na lahat ng pera natin. Ang gagawin nila ngayon kasi nga may deficit, umuutang para saan nila para saan yung utang na yon para nanakawin nila utang ulit. na naman sila. Sino magbabayad nun? Tayo, 'di ba? Tumitigil ba ang pagkakabampira ng mga putang inang ito? Hindi tumitigil. wala silang there's sila. nothing ever enough. It's a bottomless pit of greed. No, so yung malasakit na yan, no, nakita ko yan kay PRRD no, na grabe, in small ways, in big ways, and I see it in the same with Inday, the same way, no, yung hindi, it's not for show, it's not for votes, it's not for anything like that. Kasi totoong mga naglilingkod, totoong lingkod bayan, totoong ang kaligayahan nila sa buhay. Alam mo ba si Inday, hindi yan nakakatulog kapag meron naghihirap dyan. Hirap na hirap siya. No? Iisipin niya yan, parang si PRRD, pagkatulog yan ang nasa isip niya, pagkagising kailangan natin may gawin dito. That's something that you cannot fake. At alam ng Pilipino yan, kung gaya't mahal na mahal ng Pilipino yan, yung pamilyang yan. So for the Vice President, you know, even to just make that announcement that she's stepping up to the plate for the Filipino people is very healing for a lot of us because Bongbong Marcos Is has bangag. really wounded the entire Filipino nation, no? And Eric, may I add one more, no? Sige ma'am. Kundid talaga. She is fully capable. Like her Lord. father, she is an excellent executive. Ayan yung si Virus. Ang Immaculada daw, no? Diyos me, wala nga executive Opposition position daw siya, niya. Ma'am Lorraine. Mga kababayan,
Si Virus, mahilig sa insertion. Ano siya? Yung opposition enabler and supporter siya. Oh, yung dating anti-Marcos ngayon, why don't we, unite? Magnanakaw unite na. ka. At Mandarambong, Nag- opposition daw siya. Opposition? Talaga opposition ka? Sip-sip ka nga kay Marcos di ba? Duterte opposition. Opposition sa mga Duterte, kamo. Pero sa pamahalaan, sa pamumuno ngayon, sa administrasyon, kasabwat ka na, Virus, Sudas. Anong inopost mo kay Bangag? Sabihin mo daw. At saka wala kayong prinsipyo, itong akbayan na ito. At saka yan si Virus, walang prinsipyo. Kahit si Lenny Robredo, walang mga prinsipyo, Wala na, tahimik na. Dati-rati mga kababayan, ang daming sinasabi ni Lutang. no, na bigla na lang, Tumahimik. natatakot sila kay Inday. So they would rather not tell the truth about Marcos. You know, Correct. somebody who will not tell the truth, lumayo kayo dyan. Tama nga yung sinabi ni Irise, mga kababayan, na sa takot nila na maging presidente si VP Sara Duterte, yung mga kasamahan niyang dilawan are willing to sacrifice the truth. Oh. Kayo, walang prinsipyo yung mga yan at natutunan na natin ngayon. Lahat tayo, para tayong isang classroom. Walang Sa kwenta ang classroom, may taong walang batas. prinsipyo. Oh. No? He will bring Bawal lumabas. Si Kim Chung Ungas, Diyos ko Lord. you to hell. Kasalanan mo ito, Kim Chung, sa kasyungahan ni Kim Chung, mga kababayan. Hindi na tayo maka-move on dyan sa classroom, may batas. parang na tayo, mga kababayan, na-spell na, mga kababayan. Yes. Ma'am, napakahalaga po ang mga hinimay-himay na naging batayan ng paghingi ng kapatawaran at pagpapakumbaba ni Vice President Sara Duterte. Number one, sa ilalim po ni Marcos Jr., 3 taon pa lang siya halos, hindi pa nga nagkumpleto. Mahigit na po sa 4 na trilyon na pesos ang kanyang inutang na hindi man lang napunta sa pag-improve ng agriculture, Wala. sa pag-improve ng ating buhay, ng kabuhayan, ng industriya, Walang napuntahan, puro ayuda at o nakaw. pag-improve ng Flood control. ating ekonomiya. Almost Tapos bidahan. 5 trillion pesos actually, Ma'am Lorraine, ang nautang ni Marcos Jr. in less than 3 years. Kay Pangulong Duterte, nagkautang man tayo, may COVID pandemic, may pandemic war on pa. terror sa Mindanao, Build. Yan talagang, mga kababayan, may napuntahan build. 2 years pa na COVID na nag-stagnant ang buong mundo. Wala pa sa 3 trilyon ang nautang ng gobyerno in 6 years. Kay Marcos, 2 years and a half lang halos, 5 trillion pesos ang idinagdag sa mga utang na ito, mga kababayan. Karamihan sa utang na ito, ipinangtabon at inilagay sa mga unprogrammed Flood control. appropriations para nakawin. Kasi doon, dumadaan ang mahigit 4,000 na flood control projects na ninakaw nila Marcos at Romualdez at ng mga tauhan nila. Ang pondo noon nang galing sa unprogrammed appropriations at ang unprogrammed appropriations pinunduhan mula sa mga utang at kinuha sa PhilHealth at PDIC. Klaro, naninakaw ang utang ng mga almost 5 trillion. Anong epekto? Yun ang binanggit ni Vice President, mga kababayan. Magandang binigyan niya nito ng pagkakataon. Halos hindi makumpleto ng bawat pamilyang Pilipino ang pagkain ng 3 beses sa araw-araw na buhay nila. Correct! Under Marcos government, from a low of only 41% self-rated hunger sa panahon na bumaba si Pangulong Duterte in 2022, June, wala pang 2 taon si Marcos sa kapangyarihan at poder at hindi pa nabubulgar ang pagnanakaw, 62%. Halos ang self-rated hunger. Anong ibig sabihin yan? 6 sa bawat 10 Pilipino ang hindi makakakompleto ng pagkain 3 beses sa isang araw. At ang mahigit 2 milyong Pilipinong ito na gutom ay nasa Metro Manila area alone, mga kababayan. Kay Marcos yan, sa panahon ni Rodrigo Duterte po, bumaba ito. Nagkaroon po ng maraming produksyon sa pagkain, gulay, at naging stable po ang supply ng poultry, mga manok at karne at isda. Ngayon, ang Pilipinas kay Marcos, net importer ng bigas. Hindi lang net importer ng bigas, ginagawa pang sindikato ang importasyon ng bigas at asukal at iba pang mga agricultural products. Tama po ba, ma'am, na binanggit ni Vice President Sara Duterte na humingi siya ng kapatawaran dahil pinalugmok ni Marcos at pinalala ang kahirapan, kagutuman at pagdarahok
ng milyong-milyong mga Pilipino, Ma'am Lorraine. Yeah, yes, Eric, no? At saka yung, di lang yun, I mean, apart from that, no? Grabe yung kababuyan na ginawa niya, no? Yung kababuyan sa ating saligang batas, no? Yung ginawa niya kay PRRD, extraordinary rendition. Alam mo, kahit na it's really a stain in the fabric of our society that will never wash off. That sometime in our history, a sitting president surrendered an ordinary citizen to a foreign court. Tapos ngayon ginagawa nila kila Senator Bongo. Everything, I mean, it's just rotten gutter politics nito. Ito mga hoodlum tong mga ito. Yung kababuyan na ganyan, na inexpose ka sa ganyan. I mean, yes, those numbers of the economy, talagang napakasakit. Yun, biro mo, 6 out of 10 nagugutom na Pilipino. Araw-araw yan, Mama. Biro mo, right? 6 out of 10. Pero yung part na drug addict, diba? It really tears the very fabric of society that this person is colluding with the CPP, NPA, NDF, no? Ayan. And he under his watch, he has undone a lot of good things that PRRD did, landmark accomplishments. Biro mo yung tatay niyang magnanakaw, no? Tindi ng mga ninakaw, pero may project na ipapakita. Pero ito, sky high ang utang natin. Pero ni isang walang nagmamagic, nagmumukha na ng tanga si Vince Dizon na wala ding integridad itong lintik na ito, no? Pero walang maipakitang project, 'di ba? Yung mga project nila, yung mga mansion na binili nila sa Spain, yung mga yan, yung mga congressman kasama niya, magkakasama sila. So parang it's not just, I mean, who can put a price tag to the kind of damage that this immoral president has done? You know, even with me, no, Eric, no, mga kababayan, just looking at that video of him having sex with a male prostitute, it has really blown my mind, and I really think there's some damage done to in my psyche. That is that even possible? Is that even possible? Because I've always equated sex with love, with respect, that sort of thing. And am I such an innocent person na putay na pwede pala yun, di ba? And I suppose a lot of people have also, nakikita ko kasi sa social media na bakla ba siya? Di ba parang he just blew our boundaries are all gone, no? Parang the harm that he has done to the Filipino people, and that's social media, so our children are privy to it, di ba? So I'm just speechless. I'm just really speechless at the kind of damage that this president has done to our country. Correct. Ma'am, napaka-signifikante, napaka-makabuluhan at napapanahon, ulitin namin ni Ma'am Lorraine, dahil ang panawagan niya na ibalik ang tapang at malasakit is no longer about only the remembrance and the treasure that we give sa ginawa ni Pangulong Duterte. It's more than that. Ang panawagan na ibalik ang tapang at malasakit sa isang tama at matino na pamahalaan ay pangangailangan ng mga mamamayang Pilipino. People are looking to have this kind of government na sa loob po ng 3 taon ay hindi nila naramdaman ang gobyernong ito. And we're talking about the millions of people like ang mga magsasaka, magbubukid, manggagawang bukid, katutubong pamayanan at mga tribo, kabataan, mangingisda, kababaihan. Yung mga sektor na tinalikuran ni Marcos pagkatapos na binuo ni Pangulong Duterte, ang pundasyon ng linya ng dapat ay prioridad. Ang mga mahihirap na sektor ng lipunan, ang pagsusulong ng Barangay Development Program, ang pagpapalakas ng agrikultura, mechanization and modernization, ang pag-usad ng industriya at ang pagsulong ng ekonomiya kasabay ng matino at stable na pangsiguridad na kalagayan. Inilatag po yan ni Rodrigo Duterte. Yan pong ibig sabihin ng tapang at malasakit. Kay Marcos Jr. wala pang 1 taon na numbalik ang lahat ng uri ng sindikato. Sindikato sa droga, mga sindikato sa loob ng pulis, ng PNP, sindikato na involved mismo ang mga opisyal ng gobyerno. Ang pinakamalala na nanumbalik maliban pa sa smuggling at iba pang pang-aabuso ng mga oligarkong gahaman at mga swapang at inaabusong ekonomiya, resources, patrimonya at kayamanan ng bansa, nanumbalik po ang tinatawag na malawakan, organisado, sistematikong sindikato
sa pangungulimbat sa pondo ng bayan with no less than the President himself being the mastermind. Yan po ang lahat ng mga hinahanap ng taong bayan na dapat mabaliktad at maibalik sa tapang at malasakit. And it's not just about honoring and remembering the legacy of Rodrigo Duterte, but it's about bringing the reality of good government na dapat ay tinatamasa ng mamamayan. Kaya ang take-off ni Sara Duterte kanina sa kanyang pahayag ay patawad kung bakit ako sumama at tinulungan at sinuportahan natin si Marcos Jr. Manuring. I also like what she said, Eric, no, nung sinabi niya, I offer my life, my strength, and my future in the service of our nation. Kasi that's her track record eh. Naaawa din ako sa kanya kasi the whole time that I worked with PRRD and I saw him, no, the whole thing, I really wondered why would anybody want to be president? Talagang para ka talagang kumuha ng pinampukpok mo sa sarili mo. It's really hard. It's really tough work and it's a no-win situation, di ba? And yet, Excuse me. yeah. Tougher kung magsiservisyo ka ng tama, totoo. Yes, Naunahin yes. mo ang kabutihan ng mamamayan. Pero Yes, that's kapritsyo right. at luho sa pagnanakaw ang inatupag ni Marcos, gustong-gusto nila. Yeah, kaya nga 'di ba sinabi ni Plato ba 'yon? I keep forgetting who said it na the ones that are most qualified for the position is the ones who don't want it kasi ayaw nila kasi alam nila they equate it power with responsibility. But the ones who want it so badly that they're salivating for it like Virus, of course the Marcoses, Risa Ontiveros, no? Yan yung mga yan, Lenny Robredo, they want it for the power. Oh my gosh, John Vic Remulla, you Si kidding me? Tambalos, bago siya masambulat ng katarantaduhan niya. Yes, si Tambaloslos, Diyos me, Tambaloslos, o ano, 'di ba? Ang payat mo. Buti nga sa'yo. So parang doon mo makita na they want it for all the wrong reasons, 'di ba? Yeah. And remember Eric, mga kababayan, nung bumaba si PRRD, ang sinabi niya, salamat ginawa ninyo akong president, 'di ba? Yes. Sinabi niya 'yon. And you know why I also want to, like, when I talk to him, I tell him talaga up to now, when I see him, when I still had access to him, no, nung hindi bago siya kinidnap ng kriminal na yan na si Marcos, no, I would tell him, thank you for giving me the opportunity, the privilege to serve my country, because walang kapantay yung joy na nakikita mo na bumubuti ang buhay ng mga mahihirap and then you're making a difference and you're moving the country for it. Really and truly is a privilege, pero yayakapin mo lahat ng iba to sa'yo, no, na hindi ka bumabawi, hindi mo so parang Inday saying all of this, no, really means that she's really up to it and for all the right reasons, and it's not even for vengeance or kilala ko si Inday, she's there, her heart is bleeding for the Filipino people like all of us, no, kaya talagang this is a day for celebration and she will be president. Inday will be president of the Republic of the Philippines, no. She has earned that is her destiny. Maliban na lang kung i-operate siya at ng isang sindikato pa na hindi pa natin nasisingil at napapatanggal sa kasindikatuhan ng kapangyarihan niya, itong si George Garcia ng COMELEC, no? Alam natin po na gagamitin nila Marcos, nila Lisa Araneta, nila Romualdez at ang grupo ng sindikato, ang kapwa sindikato na nasa loob ng COMELEC. But of course, pwedeng i-take over ng mamamayan ang sindikato na operasyon ng COMELEC. Kagaya ng ginawa ni Marcos Sr. Nag-walk out ang buong NAMPREL. Nag-walk out ang buong volunteers at pati mga guro nag-walk out nationwide na at diniklara nila na talagang pinipili silang dayain ang eleksyon noong 1986 snap elections. That can still be a possible scenario na kung gawin niya ni Marcos, nila George Garcia, gagapusin sila ng taong bayan at ilalaglag sa kapangyarihan na may kasamang kaparusahan. At ito na nga, sabi ko, no, Sara Duterte has already crossed the Rubicon. Ito po yung kasabihan sa mga history, sa mga lumang mga kasaysayan. The Rubicon is the greatest test of challenge of courage. Ilog po ito sa ancient Rome, no, Rubicon River. So tinawid na ni Sara Duterte ang panawagan ng mamamayang Pilipino, lead us into the redemption of our country and our motherland. Kaya nga tinugon niya redemption ito, pagbangon, pagbawi, dahil ninakaw ang ating dangal bilang bansa, sinalaula at sabi nga niya,
Ngayon niya lang nakita kung paano sinira ang mga institusyon ng gobyerno at demokrasya. Paano ginamit ang mga institusyon para wasakin ang mga karapatan at kabutihan ng mga ordinaryong mamamayan. Of course, kita naman natin, ma'am, kaliwat ka ng hambalos ng kaso sa iyo. Sa akin, kay General Poques, sa ordinaryong mga mamamayan na... Ay, wala ka na, Ma'am Lorraine? Naririnig ako? Ma'am, are you there? Okay. I can hear Okay. you. Yes, I'm here. Okay. Yeah. Thank you, Ma'am Lorraine. Ibig po nating sabihin, mga kababayan, aware, no, mula at nakikita, nararamdaman ni Vice President Sara Duterte, paano ginamit ang Congress para dayain ang budget. It's not about just the operation of Martin Romualdez and Saldico and the criminal operators of mga kongresista na swapang buaya at mga kawatan. It was an operation orchestrated and being masterminded no less than by Marcos. Yeah. Ang pagiging sindikato at pang-istapa at ginawang pang-hold up sa loob ng budget process can never be done without Marcos ordering na ito'y gawin. Ito nga ang sinasabi natin eh. Sino ba mag-aakala na lalantad si dating Undersecretary Adrian Bersamin at sasabihin niya na inuutusan siya ni Marcos na saluin ang instructions, itago, i-safety at i-deliver ang mga pera na pinapartida sa ninanakaw na bilyon-bilyon. Ma'am, hindi delivery nila 1 billion, tag 7 billion, tag 10 billion pesos ang delivery. Mga kababayan, kaninong utos yan? Yan ang binabanggit kanina ni Vice President Sara Duterte. Maliban sa sinira at binaboy na ang institusyon at ginamit na ito para gipitin at lapastanganin ang karapatan at kabutihan ng mga mamamayan, ginawa pang naging isang institusyon mismo ang pangungurakot at pangungulimbat sa kaban ng bayan. Corruption at the center and plunder at the center of Marcos ay isa pong malaking krimen na dapat, sabi ni Ma'am Lorraine, this is not about vengeance. I agree. This is about justice. This is about retribution. Dapat po magbayad sila Marcos at Romualdez at lahat ng kasama nilang sindikato, pati ang kanilang enabler, supporter, support network at mga attack dogs, sisingilin sila ng mamamayan. Hindi po yan paghihiganti. Hustisya at paniningil ng kabayaran sa kanilang ginawang kalapastanganan sa buong sambayan ng Pilipino. Yan ang ibig sabihin ng tapang at malasakit into a second stage and another level of Duterte brand of leadership with Sara Duterte going to be the strongest na kandidato. And actually, nag-surrender na sila Frank Drilon. Nag-surrender na po ang buong dilaw at pink. Ano ang sabi ni Congressman Igay Eresi? Yung mga kasama ko sa yellow and pink na sinasabi, takot na takot sila sa isang Sara Duterte na maging presidente, kaya hirap na hirap sila na manindigan sa totoo at pilit na winawasak ang isang Sara Duterte ngayon pa lamang, Ma'am Lorraine. Ay, ganda ng analysis mo, Eric. kasi talagang yung ginawa kasi ni Marcos, no. I like the word lapastangan, talagang nilapastangan niya talaga tayo. At saka hindi isa, dalawang araw-araw na nakaupo ang hayop na yan. Nilapastangan ng Pilipino. No, I mean, let's just take one example, no? Just one example. Right, ma'am. Na yung lakas ng loob, no, yung pagkalasing sa kapangyarihan na yung extraordinary rendition ni PRRD na hindi man lang humarap sa local na court, 'di ba? Tapos ngayon naglabas pa ng notice, no, sa media na sila Senator Bato, Senator Bongo. Ano ibig sabihin noon? Wala, banana republic na tayo na yung dayuhan na ang magtatry ng mga cases natin. Ganun bang ibig sabihin nitong Eleksyon. So, imbis na 89.5 billion, ang nakuha na nila 60 billion. Pinigilan sila ng Korte Suprema na wag galawin ang na-remaining na 29 billion. Kung hindi pa, ma'am, ubusin talaga nila. Yes, Tama ka, binanggit mo yan. Sinampal sila ng Korte Suprema at tinadyakan na ito'y kriminal na gawain. Go ahead, ma'am. Yeah, and how do we know na sinoli nila yon, di ba? Hindi nila nakuha, ma'am, ang 29.5.
Yeah, but I mean the 60 billion kasi Yung pinakasoli, di ba? binayaran natin, ma'am. Yeah. So, Pinarga sa budget ng taong bayan, so tayo nagbayad. tayo pa rin nagbayad. So sa madaling salita, 'di ba? Yeah, sa madaling salita, lusot siya sa nakaw niya. Ginalaw mo yung PhilHealth namin, personal contributions ng mga tao, ordinaryong Pilipino, kasama diyan yung mga mahihirap. At sino Correct. bang hindi, for a lot of ordinary people, you're just an illness or two away from poverty. 'Di ba? So you put an entire nation in jeopardy. No, because pag nanakaw ka, hayop ka. No, so biro mo yung PhilHealth ni ito yung mga contributions ni PRRD no, yung universal healthcare na katagal-tagal pinag-usapan, yung free tertiary education, etc., di ba? And all these years na nandiyan ka nakaupo, kahit isang tornilyo wala kang project, di ba? I'm just saying na Speaking about that, ma'am, masingit ng konti, ma'am. Yes, go ahead. Yung tertiary education, hindi po na yan drawing ni PRRD, ha? It's not Ibang Aquino, no. PRRD ang nagpatupad niyan. Ang anak ko po nag-graduate ni 5, hindi kami nagbayad sa buong 4 na taon niya sa UP. At siya, ma'am, ay nagtapos, pati allowances niya wala kaming ginastos. Except pagkain niya lang. Na bakit pati allowance? Yung anak ko may allowance. Ba't pati allowance? Scholar siya. Oo, ma'am. Oh, galing. Wala kami ni 5 binayad. At pinapadala na namin sa kanya yung para sa pagkain niya. And because of the program of universal tertiary education support from grade 1 kinder up to college, naranasan ng anak ko, Ma'am Lorraine. Yeah, same experience, no? I mean, matagal na naman yung sinisigaw-sigaw ng CPP, ng kung sino-sinong gusto yung boto mo na free college education is a right, not a privilege, blah, blah, blah. Nasa UP pa ako noon, pero yung tatay ko nagbayad ng tuition. Tapos yung panganay ko, nung nag-UP siya, nagbayad kami ng tuition, 30,000 per sem. Pero yung dalawang anak ko, no, 2 and 3, umabot na sila kay PRRD. Wala kaming binabayad. Sabi ko, ganito pala yung pakaramdam, no? So, totoo yung nangyari yun. Of course, people are riding on the coattails of PRRD, like they're credit grabbing, di ba? Like sila Bam Aquino, whatever, di ba? Hey, kay mahalaga yung batas na yan, yes. Pero marami kayong gumawa ng batas na yan, yes. Pero it was only under PRRD's term of office na naging totoo yan. Malaking diferensya yon, big difference, di ba? So, hindi natin pinapalakpakan yung mga batas na yan as much as pinapalakpakan natin pag naging totoo na. Kasi itong this OG Diaz came out with a post na palakpakan daw natin si Risa Ontiveros kasi meron siyang bill, yung geriatric hospital. That's only a bill, that's only a bill, that's all it is. It's just an idea in the clouds. It's just a dream, okay? And it's not even a law yet. And the Philippines has a lot of beautiful laws that are unimplemented. So, the test of the metal is really naging totoo ba? Did it reach fruition? Did it manifest itself in the real world? Diba? So, bakit namin papalakpakan yan si Virus na zero executive experience o yung 1% executive experience niya, nagnakaw pa, diba? So, pinapabalik ng COA, there is a mandatory order of COA. Ang problema dahil kasabwat sila ni Marcos, hindi na pinabalik, 1.2 billion pesos po ang nilapastangan at inabuso na pundo, at ang mga bahagi nito according to analysis of some political operators ginamit sa kanyang early campaigning para manalo sa first term na Senator. Si Risa Ontiveros magnanakaw yan, sinungaling magnanakaw, sinira niya ang buhay ni Chief Justice Corona, sila nung boyfriend niyang si Ronald Llamas, nagsinungaling sila, no? Dahil si Noynoy Aquino ay inutusan na kailangan ma-impeach si CJ Corona, yung mga alipores niyang si Ontiveros at si Ronald Llamas, CJ Corona named them, diba? So, naninira ng buhay yan. Gusto niya ng ganyang leader. Bulok yan, trash yan, okay? Gusto natin ng leader na may moral ascendancy, na hindi ginagawa yan, at titignan niyo yan sa character ng leader. Okay, so yung sinasabi nila, no, na magnanakaw si Inday,
nako, pinakamaling sasabihin yun kasi hindi magnanakaw ang mga Duterte. Si Risa Ontiveros magnanakaw, si Percy Sendanya magnanakaw, si Laila de Lima magnanakaw. Mga magnanakaw yung mga yan. At tama lang na magkakampi sila ni Bongbong Marcos na pinakamalaking mandarambong, 'di ba? Tama lang yon. Pero maghanap kayo ng ibang issue na ididikit ninyo sa mga Duterte, wag nakaw kasi hindi sila magnanakaw. Ngayon, so itong pag-announce ni Inday is really a spark of hope, no? Eric, can we play the